So, ito na nga yung una't huling araw ko dito sa South, sa Coronel Valley. Pero sa totoo lang, akala ko lang pala yun kasi bumalik din ako bago ako umuwi ng Pinas. So, pagkadating nga namin dito sa Coronel Valley, ang una namin ginawa is mag-breakfast dito sa bahay nila Lakshmi. Ito nga pala yung pinagmamalaki sa akin ni Abby na sapad or sapado, na kung saan sa Pilipinas ay tawag natin ay boodle fight. Ang kaibahan nga lang dito is may sarili kang ang banana leaf. And syempre, more on South Indian dishes ang isa-serve nila sa'yo. So, ang mga kasama ko nga pala dito is mga kaibigan ko dito sa South. Ayan, si Ashok, si PK, Tulsi, and then nandito nga pala yung brother din ni Abby. At since ilang araw pa lang ako dito sa India, alam nyo ba na ito yung pinaka first time ko na makakain ng parang lasang fried chicken. Yan yung bada, yung parang donut sa taas. Then itong idli is lasang puto naman, na nilagyan ng sambar. At pagkatapos nga namin kumain ng agahan, gumawa nga pala ng kape itong mama ni Lakshmi. At nandun na nga nagsimula ang chikahan ng lahat. Sobrang dami nilang pinag-uusapan ng mga time na yan na halos hindi na rin ako makarelate kasi hindi ko sila naiintindihan actually. Halos pinaghalong Tamil and Hindi yung mga ginagamit nilang language. Ang kulit ng mga kambing dito kasi pagala-gala lang sila. So after nga namin kumain ng breakfast, is dumiretso kami dito sa office nila Abby. Sa mga nagtatanong is, distributor nga pala sila ng Bajaj Electronics. Na ang nagmamanage nga nito is yung kuya niya. At dito nga rin pala yung place kung saan din kami nagkakilala actually. Through online na, pero dito kasi siya naka-destino noon. So, nung bago pa lang kami magkakilala, wala pa talaga siya sa indoor noon. Dito talaga siya nag-i-stay. Kaya ang kuya mo, may pa-office tour ang peg kasi dito nagsimula lahat. So, parang nasa 3 palapag yata to or 4. And more on, puro stocks yung makikita nyo sa bawat floor. Stocks ng mga fans, ng mga irons, mga iba't ibang klaseng electronics may makikita nyo dyan sa So far, malakas naman ang bentahan nila dito kasi nasa local market din talaga sila. And medyo crowded yung place. So, ayun. So, ito na nga yung rooftop kung saan dati naglalagay si Abby. Isang buong kwarto yan actually na meron na ding kitchen, ganyan. Kompleto na talaga. Kaso dahil napabayaan yung lugar, hindi namin alam kung sino yung nag-stay dito ngayon. Medyo makalat siya. Kahit siya nagrereklamo, bakit daw sobrang kalat, sobrang dumi. So, papagalitan daw niya yung mga staff nila sa baba. Dito nga pala sa Terminal Valley, nagtataka ako bakit hindi ko masyado nakikita yung araw. Pero sobrang init. Like, yung humidity level niya is sobrang taas. Kaya, Zay, pagpapawisan ka ng bongga, ganun. And halos majority nga dito ng mga tao is naka-traditional wear. Kaya wag niyo nang pupunahin kung bakit ako naka-short doon sa iba kong pictures or videos. Pwede naman talagang mag-short. Pwede ka magsuot ng mga modern clothes, pero ilalagay mo lang talaga sa lugar. Like kapag ka nasa modern city kayo, ayan, pwede kang magtutuwad dyan, charot. At kapag nasa probinsya ka naman, syempre, alam nyo na, sabayan nyo na lang yung ano nila, yung trend nila, gano'n. Kasi if hindi, pagtitinginan kayo ng mga angkol at auntie. So, meron nga palang malapit na market dito kay na Abby na halos lahat ng tinitinda nila is sari. Iba't ibang klaseng sari. From pinaka-cheapest na nasa 1,500 ganyan hanggang nasa 50,000 or more. Alam niyo ba, akala ko nung una ang sari is pare-parehas lang bawat lugar dito sa India. Yun pala, kada state and cities, iba't iba din yung klase ng binebenta nilang saris. Like, every state, meron silang mga parang specialized ganun, na kapag nakita mo yung klaseng sari na yun, malalaman mo na galing yun doon, ganun. Parang tulad lang din sa Pilipinas na, for example, punta ka ng Baguio, di ba may mga nakikita kayong traditional wear doon, ganyan. Tapos pag nagpunta din kayo ng Ilocos, iba din yung mga outfit nila, ganun. Yun nga lang sa atin kasi medyo modern na, so hindi na sinusuot yung mga ganun. Mga panahon pa ni kopong-kopong. Kaya sobrang nakaka-amaze dito kasi grabe sila mag-preserve ng culture nila. So, sinundo na nga kami dito kasi lunch na nga kami. And tinulungan ko nga pala yung sister-in-law ni Abby na si Deepika na gumawa nitong puri. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nakatulong talaga ako or nakabagal lang ako dun sa niluluto niya. Kasi sa totoo lang, ngayon ako nakahawak ng rolling pin at hindi ko alam kung paano mag-roll yun. So sabi nila medyo mabigat daw yung roll ko kaya dumidikit doon. And kita nyo naman kung paano niyang gawin, no? Parang ang dali-daling panoorin, ang hirap gawin. Kaya grabe talaga yung amazement ko sa kanila kasi ang gagaling nilang magluto. Like sa Pilipinas kasi hindi naman masyadong matechnical yung mga pagkain natin. Dito, ang daming cheche bureche. Press in middle, little press. That's it. So, after nga namin magluto is, ito na, nakahain na yung mga foods namin. From sides to dessert, completos ricados, ganyan sila gumawa ng meal dito. Lalo na napakahilig nila sa sweets, ang daming ihahain sa'yo ng mga sweets. So, syempre, dahil one day nga lang kami mag-stay dito, like umaga,
Kakarating lang namin, pagdating ng gabi, may biyahe ulit kami ng train pabalik. Imagine niyo na lang kung paano yung naging biyahe namin ni Abby nung mga first week ko talaga sa India. Sobrang wala talagang kapahingahan, gano'n. So actually, ang next stop kasi talaga namin ito is papunta na kami Delhi dahil doon nga kami mag-Holi Festival. Me, 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 me. Angel, meet your new friends from India. Me! Be careful. So ayun, hindi ko ina-expect na makikita ko yung mga childhood friend ko dito, Charis. So after nga namin kumain is sumama nga pala kami dito kay Ashok na magpunta dito sa Hindu temple. And actually, first time ko ngang makapunta sa loob ng isang temple. Sobrang laki pala nito na halos bawat gilid-gilid meron silang mga gods. Ang dami nilang gods sa totoo lang. Sinusundan lang namin siya kasi hindi rin namin alam kung paano magdasal dito. So kami ni Abby medyo clueless. Kaya follow the leader lang, gano'n. Actually, may part din dito na bawal din talaga mag-take ng video. So, medyo pili lang tong mga pinakita ko sa inyo. Kasi ito yung mga nasa public place pa. So, bawat room dyan, parang station, gano'n, dinadasalan niya. Siguro kung nasa loob ka ng temple na to, kulang ang 1 oras mo, gano'n. Dapat mga 2 oras ka mag-stay kasi nga, ang daming istasyon. Pero dahil limited na nga yung time namin, so ayun, talagang binilisan na lang namin. Quick detour lang talaga. Kasi after nga nito is magko-quick dinner din kami bago nga kami sumakay ng train. Actually, ang biyahe namin ni Abby is train and then magme-metro kami. After namin sumakay ng metro is sasakay kami ng plane papuntang Delhi. So parang 3 rides ganun. Parang halos 13 to 15 hours journey din yung biyahe namin. So ito nga yung time na tapos na rin kami magpa-ship ng mga pasabay items namin from Philippines to India. And nag-impake na rin kami afterwards kasi kailangan na rin talaga naming umalis. Dito nga pala kami nag-dinner sa Chocolate Factory. Nakapakalimutan ko na yung name. And ang cool nito, alam ko meron sa Pilipinas nito eh. O 'di ba, parang kaming ewan. Magmula umaga, tanghalian at hapunan magkakasama kami. Kasi talagang bawat oras, bawat minuto, talagang sinusulit namin, ganun. Then, after nga nito is hinatid na nga din nila kami sa station. And actually, sa buong akala ko is hanggang doon lang sila sa labas ng station pupunta. Hindi ko expect na bibili pa talaga sila ng sariling ticket nila para lang ihatid kami mismo doon sa loob ng train. Nagulat ako kasi parang sobrang effort nila. Alam mo yun, akala ko itong dalawa lang din maghahatid sa amin. Nagulat din ako na yung mga kasama din namin sa dinner, yung other friends namin, is sumunod pa talaga dito para lang antayin yung pag-alis namin ni Abby. Medyo teary-eyed na sobrang sarap sa pakiramdam kasi grabe sila magmahal mga girl. Alam mo yung tipong mga makaibigan mo lang pero ganyan ka-effort. So, nag-exist pa rin ang gantong friendship. Bye. 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 Actually, I remember the word like What? Ingatpo. Ingat Am I right? Yeah. How about you? You know any Filipino words? No, I don't know. Platform ticket लाया? Platform ticket. Value. Clara. Bye कर. Bye-bye! Like किसी दे. So, ito na nga yung moment of truth, guys. Paalis na kami. Literal na until the last moments, ayan, nagbababay pa rin sila sa amin. Kaya sobrang nakakamelt ng heart, no? Parang sobrang bitin yung stay namin. So, ayun, kahit gustong gusto ko pa magstay, kaso kasi ang dami na naming plano. Ang kulit at ang cute ng pamangkin ni Abby, no? O baka may mga gusto magpa-arrange dyan. Charo. So, dito na nga nag-start yung journey namin. And, ayan, mga kasama namin dito halos mga auntie. Mangiingay nila actually kasi chismisan sila ng chismisan dyan. Pero so far, nakatulog naman kami ng maayos. And ito nga si Abby, panay tulog. Ako lagi yung madalas na nagigising na maaga sa amin. Kaya ako yung nagiging alarm clock niya. So, after nga nito is papunta na kami ng metro station. Alam nyo ba, ang hirap-hirap magbiyahe kapag ang dami nyo palang bagahe. Pero no choice lang kasi lahat ng gamit ko nandyan mga mi. Buti na lang masipag tong si Abby magdala ng mga gamit. And hindi siya nagrereklamo kahit nahihirapan siya.
Sabagay, wala naman siyang choice, no? And ayun, pagdating nga namin ng airport, natuwa ko kasi may nakita ko sa loob ng airport na crow. Uwak, girl. Alam ko naman meron sa Pilipinas nito, pero kasi sa dito, parang nakakatuwa at kung saan-saan mo lang sila nakikita. So, hanggang dito na nga lang muna yung vlog natin at medyo mahaba-haba na yung panonoorin nyo. Wait nyo yung vlog natin sa Delhi. Thank you for watching. Follow nyo na din kami.